What is up YouTube and welcome back to the channel. So for today's video, ano nga ba yung mga points na kailangan natin i-consider para masabi natin na ready na tayong bumili ng bahay? Let's go! And ayun, kumusta kayo? Salamat ulit sa panonood. So anyway, bilisan lang natin tong vlog na to. So, ano nga ba yung mga points na kailangan natin i-consider para masabi natin na ready na tayong bumili ng bahay? Kasi alam naman natin lahat, ang pinaka-goal natin pagpunta natin dito sa USA is makapundar, di ba? And first investment na kailangan natin is yung bahay. Isa siya sa pinaka-importanting investment na kailangan nating ma-achieve, di ba? So first, consider natin yung mindset. First, isipin natin sa mga sarili natin, dito na ba ako magse-settle? Dito ka na ba magse-settle? 'Di ba? Kasi yung pagmo-mortgage kasi is a long-term investment. Kung hindi ka pa decided na dito ka mag-settle sa US, so better mag-isip ka muna ulit. Kasi bakit? If you're not decided and if you are deciding to leave the USA probably in couple of years or 3 or 4, 'di ba? Para lang sa akin, parang baka malugi ka kasi halimbawa bumili ka ng bahay worth 200k, by the time na umalis ka after 2 years, hindi natin alam, baka hindi pa tumaas yung value ng bahay mo or worse, baka bumaba pa yung value ng bahay mo. Kasi yun kasing appraisal ng bahay, taas baba kasi yan. So it's a long-term investment, kaya kailangan yung mindset natin is precise, accurate, at saka firm dapat, no? So second, ipon. So lahat naman tayo kailangan natin mag-ipon. So i-consider din natin yung ipon kasi baka naman pag nag-mortgage tayo, para lang makapag-mortgage, may mabawasan yung ipon natin, 'di ba? Halimbawa, nagma-monthly na tayo, nagma-mortgage na tayo, pero 'di ba, not enough pala, mababawasan natin yung ipon natin para lang ma-compensate yung mortgage mo. So 'di ba? Baka naman kapag nag-mortgage ka, baka naman paycheck to paycheck, mahirap din 'yan, 'di ba? So dito kasi sa bansang to, or siguro naman kahit sa bansa, mahalaga yung may emergency fund ang isang pamilya, ang isang tao, 'di ba? Hindi natin masabi. So try din natin consider talaga yung ipon, no? So third is budget. So kung mag-asawa kayo, kung couple kayo, sit down, pag-usapan nyo yan. Ilatag nyo kung kung magkano yung pumapasok na pera and kung magkano yung lumalabas na pera monthly. So kung halimbawa na nalatag nyo na lahat ng expenses nyo and sa tingin nyo doable siya, consider nyo yung number 2, which is yung ipon. 'Di ba? Mahalaga kahit papano may naiipon pa rin kayo, at the same time nagmo-mortgage kayo, 'di ba? Kaya dun sa mga single diyan, kung maghahanap kayo, dapat yung magaling mag-budget. Ang asawa ko napakagaling mag-budget, kaya saludo ako diyan. To be honest, wala akong alam masyado sa mga ganyan. Siya lang palagi nagba-budget, and nakaka-survive kami. Kaya dapat yung isa sa inyo, or kung hindi man kayong dalawa, dapat isa palagi magaling humawak ng pera. Okay, and additional dun sa budgeting, meron kasing times yung mag-asawa isa lang yung nurse, o yung mag-asawa isa lang yung nagwo-work, or syempre dun sa mga single, di ba? Hindi naman palaging kaya natin yung pagbili ng bahay. So kasi syempre depende yan sa bibili nyo, kung brand new ba or second hand, 'di ba? For example, hindi nyo pa talaga kaya ngayon. Yung iba, ang ginagawang diskarte, lalo na yung isa lang yung nurse sa mag-asawa, ang ginagawa nila is mag-iipon sila muna na mag-iipon hanggang sa marami na silang ipon, malaki yung pang-down nila. So that way, mababa yung monthly nila. So kailangan nyo din, bukod sa budget, diskarte. Kaya dapat pag-usapan nyo mabuting mag-asawa, no? So next is financial stability. Yung sa financial stability, kailangan may palaging work, 'di ba?
Mahirap kasi, kailangan nyo ring isipin nyo, in 5 or 10 years, meron pa ba akong work? Diba? Doon sa mga hindi stable ang job, isipin nyo rin, i-consider nyo, what if after a year or 2 mawalan ako ng trabaho? Gaano ako kabilis magkakaroon ng panibagong trabaho? Diba? Stable ba yung company ko? Stable ba yung job ko? So kasi yun kasi yung source of income nyo. So kung hindi stable yung source of income nyo, so isip-isip muna ulit. And finally, yung pinakahuli natin is yung credit score. Okay na ba ang credit score nyo? So habang nagsisimula kayo, magpataas kayo ng credit score. Hanggat kaya nyo magpataas ng credit score, taasan nyo na, kasi kailangan nyo yan sa pagkuha ng mortgage, ng loan sa bahay. And sabi nila, minimum of 680 ang credit score kapag dalawa kayo, halimbawa mag-asawa kayong dalawa yung maglo-loan, minimum of 680 okay na, na-approve na. And doon naman sa mga single, 680 din yata, or mas maganda daw na 700, at least 720, ang ganyan. So ayan, sana nakatulong ako. Consider natin ulit yung points ng mga yon. First is yung mindset nyo, second yung ipon nyo, third yung budgeting, which is very important. Yung number 4 is financial stability or yung source of income nyo, and lastly credit score. So kapag nasagot nyo, kapag yes kayo doon sa 5 na yon, siguro pwede na kayong hanap ng bahay and mag-start, no? So again, salamat sa mga nanood, salamat sa mga tumapos ng video na to. Next time, pag-usapan naman natin yung process ng pagbili ng bahay, no? So hanggang sa muli, ito po ulit ang Bev Fam TV. Mag-ingat kayo palagi. God bless.